they forsook all. They didn't forsook some. Hindi, mga kapatid. They forsook all and followed Him. This is the greatest and the clearest picture how a person can serve the Lord. Dahil ipapaliwanag ko, mga kapatid, amen, na dito natin nakita yung dependency nila. Okay? Sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi lahat, hindi po kaagad na susunod kaagad sa Panginoon. Hindi ganon. Hindi ganon. No wonder why, pansinin nyo ito, mga kapatid. Ito, alam naming lahat ng mga pastor. No wonder why, mga membro na umupo sa loob ng simbahan, hirap na hirap sila ang maglingkod sa Panginoon. Kasi, gusto lang nila na maglingkod sa Panginoon. But in fact, mga kapatid, ang clear na makikita natin dito, which is true, mga kapatid, no one can fully follow Jesus without being ready to forsook all for Jesus. Pag may mga miyembro na mahirap maglingkod sa Panginoon kasi meron silang hindi kayang bitawan. Gusto nila, naglilingkod sila sa Panginoon, nakahawak sila sa Panginoon, pero gusto rin nila, ayaw nilang bitawan yung buhay nila, yung bagay na gustong ipaalis ng Diyos sa buhay natin. That will never happen. Sabi ko nga, mga kapatid, there is no gray area. There is no neutral ground, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Before we can fully follow the Lord. Kaya yung iba, partial lang yung following sa Jesus Christ kasi nakatali sila sa mga bagay-bagay. Kaya baka ingat tayo, mga kapatid, baka sa rapture yung ayaw nating bitawan. Tignan ko po kayo mata sa mata ngayon. Yung ayaw nating bitawan, yan yung bagay na hindi makapagliligtas sa atin. Hindi pwedeng iligtas tayo ng Panginoon na nakahawak sa Kanya at nakahawak sa sanglibutan. Ang sabi nga ng Panginoon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay? Ito po yung larawan. Ito may challenge sa atin, mga kapatid. Makinig po.